Sa isang liblib na baryo, may magkapatid na tahimik ang buhay, pero may alaga silang hindi basta hayop, isang buwayang may pulang mata na sinasabing tao noon, at ngayon, tagapaghiganti na ng mga kasalanang matagal ng tinabunan ng lupa. Pero ang tunay na tanong, sino ba talaga ang halimaw? At bakit sa bawat pag-ulan, may batang umiiyak at may nawawala? Isang kwento ng pagtataksil, itim na mahika, at sumpang hindi nagpapatawad, at sa dulo ng lahat, malalaman mo kung bakit may mga pangalang hindi dapat binibigkas. At kwentong hindi mo na makakalimutang muli. Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kagubatan ng Quezon, may magkapatid na kilala bilang sina Ana at Ruel. Tahimik ang kanilang buhay, ngunit may kakaibang takot ang mga taga-baryo sa kanila. Ang dahilan? May alaga silang buwaya sa likod ng kanilang bahay. Hindi basta-bastang buwaya, ito ay may pulang mata, at tila naiintindihan ang bawat salita ng magkapatid. Lagi itong nakatali sa isang malaking hukay, natatakpan ng mga tuyong dahon at tinik. Tuwing gabi, naririnig ng mga kapitbahay ang malalim na ungol mula sa likod ng bahay. Isang matandang babae ang nagsabing iyon daw ay hindi hayop kundi taong isinumpa. Si Ana, tahimik at magalang sa araw, ngunit sa gabi ay tila ibang nilalang. May mga gabi na lumalabas siya na may dalang itak, at umuuwi na may dugo ang lailayan ng kanyang duster. Si Ruel naman palaging mapagmasid. Hindi siya nagsasalita ng walang dahilan. Minsan, isang binatilyo ang nawala sa baryo matapos manligaw kay Ana. Nakita ang kanyang sapatos malapit sa hukay ng buwaya, may bahid ng dugo. Walang aksyon mula sa pulis. Parang walang gustong makialam. Isang gabi, nakarinig ng sigaw ang buong baryo. Sigaw na puno ng sakit at puot. Tumakbo ang mga tao papunta sa bahay ng magkapatid. Ngunit pagdating nila, tahimik ang paligid. Wala si Ana. Wala si Ruel. Ang buwaya ay nakatakas, bukas ang rehas ng hukay. Sa lupa, may bakas ng paghila. Parang may kinaladkad na bangkay. Sa mga punong kahoy, may nakasabit na pulang panyo ni Ana. Doon nagsimulang lumabas ang mga bulong, aswang daw ang magkapatid. Isang matandang albularyo ang nagsabing maisinaunang sumpa ang pamilya ni Ana. Ang kanilang ina ay isang mangkukulam na sinunog ng mga Kastila. Bilang paghihiganti, isinumpa nito ang kanyang dugo, magpapalit anyo sa dilim, mamumuhay bilang tao sa araw. Ang buwaya, ayon sa alamat, ay ang kanilang ama, dating sundalo na kinain ang sariling kasalanan. Ginawang hayop ng itim na mahika, bilang parusa sa kanyang pagtataksil sa kanyang pamilya. Lumipas ang linggo, isa-isang nawawala ang mga taong may kinalaman sa pagkamatay ng ina nila. Mga dating opisyal, mga sundalo, pati ang dating pari ng simbahan. Lahat sila hindi na natagpuan. Sa tuwing may nawawala, sa ilog ay may makikitang malalaking bakas ng kalmot. Minsan may nahuling isda na mailaman ng daliri ng tao. Ang buong baryo ay nilamon ng takot. Lahat ay nagdasal, nagsunog ng insenso, nag-ukit ng anting-anting. Ngunit walang silbi. Hanggang isang gabi, dumating ang isang dayuhan, lalaking Amerikano na nagpakilalang albularyo rin. May dala siyang sinaunang aklat, may tatoo ng babailan sa kanyang braso, at may amuletong gawa sa buto ng buwaya. Sabi niya, kaya niyang wakasan ang sumpa, ngunit kailangan niyang makita ang mismong nilalang. Pinuntahan nila ang hukay sa likod ng bahay ng magkapatid. Tahimik ang gabi. Malamig ang hangin. Ang mga kuliglig ay tumigil sa huni. Sa isang iglap, narinig nilang bumukas ang lupa. May nilalang na unti-unting umahon, kalahating tao, kalahating buwaya. Ang balat nito ay kaliskis. Ang mukha ay hugis tao pero may matutulis na ngipin at pulang mata. Tumitig ito sa dayuhan, umiti at nagsalita sa boses ni Ruel. Bumalik ka upang tapusin ang hindi mo natapos, kuya. Nanginig ang lalaki. Hindi niya inaasahan ang maririnig niyang iyon. Ang dayuhan pala, dating sundalong Amerikano, tumakas noong panahon ng gyera, iniwan ang kanyang Filipinang asawa at anak. Ang sumpa ay bunga ng kanyang kasalanan. Ang nilalang nakaharap niya ay bunga ng kanyang dugo. Bago pa siya makagalaw, sinunggaban siya ng nilalang. Narinig ng buong baryo ang sigaw, ngunit walang lumabas. Kinabukasan, wala na ang lalaking dayuhan. Sa hukay, may nakita silang buto, suot pa ang amuleto ng buwaya. At sa ilalim ng puno ng balete, may nakaukit na bagong pangalan sa lumang lapida, Ana. Ang lupa ay muling tumahimik, ngunit ang mga gabi ay hindi na muling naging payapa.
Sa bawat pagdilim ng langit, tila may gumagalaw sa ilalim ng lupa. Ang mga aso ng baryo ay palaging tahol ng tahol tuwing alas 12 ng gabi. Minsan, may batang umiiyak sa gitna ng gabi, sinasabing may babaeng nakasilip sa bintana. Ang babae raw ay may pulang mata at basang buhok, nakasuot ng puting damit na may bakas ng putik at dugo. Hindi ko siya kilala, sabi ng bata, pero kamukha niya si Ate Ana. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsimulang magsunog ng dahon ng kamangyan sa bawat sulok ng bahay. Ngunit kahit anong ritual ang gawin nila, laging may isang bata o matanda na bigla na lang nawawala. Sa gitna ng gubat, may naririnig na tila tinutorture. Parang may pinipilas na laman at buto, sinasamahan ng halakhak ng isang babae. Isang gabi, isang matandang lalaki ang nagpakalasing at sumigaw sa gitna ng kalsada. Mga halimaw kayong lahat. Kasalanan ninyong buhay pa sila. Nang tanungin siya ng mga kabataan, sinabi niya ang totoo, siya ang tumayong testigo laban sa ina ni Ana at Ruel. Siya ang nagbigay ng ebidensyang peke upang mapaso at mamatay ang mangkukulam. Ginamit ko ang kapangyarihan ng simbahan para linisin ang pangalan ko, sabi niya. Ilang oras matapos niyang aminin ito, nakita siyang patay sa ilalim ng tulay. Wala na ang kanyang mga mata. Ang kanyang dila ay binaliktad at isinabit sa kanyang leg. Nagsimula ng maniwala ang buong baryo. Hindi lang basta aswang ang magkapatid, sila ang galit ng mga pinatay, buhay sa katawang hindi mamatay. Ang buhaya, ang ina, ang dugo, ang lupa, lahat ay konektado. Walang hustisya sa batas ng tao, kaya ang kalikasan at espiritu na mismo ang humahatol. Sa mga gabi ng bagyo, sinasabing may buhayang naglalakad sa gilid ng ilog, may pulang mata at pawikan sa likod. Minsan, may babaeng sumusulpot sa gitna ng ulan, inaawit ang isang lulabi ng mga lumang panahon. At sa likod ng kanyang awit, may tunog ng gutom na nilalang, gumagapang, humihingal, handang umatake sa mga makasalanan. Hindi ito kathang-isip. Ito ay kabayaran. Bawat patak ng dugo noon ay bumabalik ngayon, mas malalim, mas madilim, at mas masakit kaysa dati. At kung ikaw ay mailihim na kasalanan, magdasal ka na hindi ka nila maramdaman. Dahil kapag naramdaman ka nila, hindi mo na maririnig ang sarili mong hininga. Ang paligid ay biglang tatahimik. Ang mga dahon ay hihinto sa paggalaw kahit pamalakas ang hangin. Magsisimulang bumigat ang iyong dibdib, parang may nakaupo sa iyong balikat. Mula sa dilim, maririnig mo ang tila paghihikab ng isang hayop, mabagal, malalim, at uhaw. Titingin ka sa paligid, ngunit walang tao. Hanggang sa mapansin mong basa ang sahig. Tubig? Hindi. Dugo. At sa pagyuko mo, mapapansin mong may humahawak na ng iyong anino. Ang aninong iyon ay hindi sumusunod sa iyong galaw. Bagkus, ito ang sumusunod sa kanila. At mula sa sulok ng iyong mata, may makikita kang pulang mata sa likod ng kurtina. Ang mata ni Ana. Ang mata ng nakaraan. Dala nito ang bigat ng daan-daang kaluluwang ginamit, tinakwil at kinalimutan. Bago ka pa makasigaw, mararamdaman mong may humahaplos sa batok mo, malamig, basa at mabigat. Dadalhin ka nila sa gubat. Walang makakarinig. Walang makakakita. At walang makakaalala. Dahil ang hustisya para sa mga kagaya nila ay hindi nakasulat sa papel. Ito ay nakaukit sa lupa, sa dugo at sa pag-iyak ng gabi. Kaya kung sakaling mapadaan ka sa baryong iyon, at may marinig kang alulong ng buhaya sa kalagitnaan ng ulan, huwag kang lumingon. Huwag kang magsalita. At higit sa lahat, huwag mong banggitin ang pangalang Ana. Dahil ang kanyang pangalan ay tawag na rin sa kanyang espiritu. Kapag binigkas mo ito, mararamdaman niyang buhay pa ang galit. At babalik siya para tapusin ang hindi pa tapos. Isang babae sa kabilang baryo ang minsang nagkwento ng alamat sa kanyang vlog. Inulit niya ang pangalan ni Ana ng paulit-ulit, tila biro lamang. Kinagabihan, nawala ng kuryente sa buong barangay. Ang kanyang mga alagang aso ay hindi tumigil sa tahol. Sa kisikis ng bahay, huling nakita ang babae na tila nakikipag-usap sa isang taong hindi makita ng kamera. Pagkaraan ng ilang minuto, naputol ang video. Kinabukasan, ang kanyang katawan ay natagpuan sa ilog, walang balat sa mukha, at may marka ng kaliskis sa kanyang dibdib. Sa kanyang bibig, nakasulat sa dugo ang salitang "Nakita mo na ako." Mula noon, wala nang nagbanggit ng pangalan. Ang baryo ay nanahimik.
Ngunit ang mga gabi ay nananatiling mabigat, parang laging may nagmamasid. Ang mga punong balete ay tila humihinga, gumagalaw kahit walang hangin. May mga batang nagigising sa gabi, umiiyak at sinasabing pinapanood sila ng isang babaeng may putol na boses. Minsan, naririnig ang paggapang ng mabigat na katawan sa bubong ng mga bahay. Isang lumang mangkukulam sa kabundukan ang nagsabi. Hindi sila umaalis, dahil ang hustisyang hindi natamo sa mundong ito ay tinutubo sa dilim. Ngayon, may bagong kwento na namumuo. Isang bagong pamilya ang lumipat sa lumang bahay ng magkapatid. Wala silang alam. Wala silang kasalanan. Pero sa bahay na iyon, hindi kasalanan ang batayan ng kaparusahan. Kasama sa parusa ang pagiging inosente. Dahil sa mata ng mga nilimot ng hustisya. Bawat hininga sa lupang iyon ay utang. Sa unang gabi pa lang, may narinig na silang kaluskos mula sa likod bahay. Akala nila pusa lang. Ngunit walang alagang pusa sa buong lugar. Kinabukasan, nakita ng ama ang bakas ng paa sa putik, hindi sa tao, hindi rin sa hayop. Parang paa ng buhaya, ngunit may daliri ng tao. Pinilit niyang limutin ito, inisip na guni-guni lang. Pero ang bunso nilang anak, si Elia, nagsabing may kaibigan na siya sa likod ng bahay. Babae siya, Ate Ana raw ang pangalan niya, sabi ni Elia habang nakangiti. Biglang nanlamig ang kanyang ina. Wala tayong kapitbahay na Ana, anak. Ngunit sa isip niya, parang narinig na niya ang pangalang iyon dati, sa isang lumang kwento na ayaw niyang paniwalaan. Sa gabi, nagsimula ang mas malala. Nagising ang ama sa tunog ng isang awitin, isang lumang lulabi na hindi niya alam kung paano niya alam. Mula sa bintana, nakita niya ang anak niyang si Elia na nakaupo sa lupa, katabi ng isang babaeng nakatalikod. Basang-basa ang babae at tila wala siyang anino. Nang tawagin niya ang pangalan ng anak, biglang tumalikod ang babae. Hindi mukha ang sumalubong sa kanya, kundi isang hungkag na hukay, parang walang laman ang ulo. Tumakbo siya palabas, ngunit nang makarating siya sa labas, wala na si Elia. Isang pulang panyo na lang ang naiwan sa lupa. May nakasulat sa sulok nito. Utang pa rin kayo. Sinubukan nilang paalisin ang espiritu. Pumunta sila sa simbahan. Nagdasal. Nagsindi ng kandila. Ngunit ang gabi ay lalong naging mabigat. Ang bubong ay tila laging may gumagapang. Ang mga ilaw ay kusa na lang namamatay. At sa salamin ng banyo, lagi nilang nakikitang may pulang mata sa likod nila. Hindi na sila makatulog. Hindi na sila makalabas. Parang ang lupa mismo ay ayaw silang paalisin. Dahil sa bahay na iyon, bawat halakhak ng bata, bawat salitang Ana, bawat patak ng ulan, ay paalala ng paniningil. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan, biglang nawala ang kuryente. Nagliwanag lang ang buong bahay sa mga kidlat na sunod-sunod na sumiklab sa langit. Habang naghahanap ng kandila ang ina, may narinig siyang tawanan mula sa kwarto ni Elia. Ngunit hindi iyon boses ng bata, matinis, basag, at parang galing sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan siyang lumapit. Kinabahan siya, nanginginig ang kamay habang binubuksan ang pinto. Sa loob ng silid, nakita niyang nakaupo si Elia sa gitna ng sahig, nakapalibot sa kanya ang mga laruan, at sa tapat niya, may nakaupo ring babae. Mahaba ang buhok nito, nakatakip sa mukha, basang-basa ang damit, at ang mga kukoy mahahaba, parang itim na bakal. Hindi ito gumagalaw. Ngunit nang tumama ang liwanag ng kidlat, gumalaw ang buhok nito, at sumilip ang mga mata. Pula. Maliwanag. At buhay na buhay sa galit. Bakit mo siya dinadala rito? Bulong ng ina, nanginginig. Ngunit hindi siya sinagot. Dahan-dahang tumayo ang nilalang. At sa bawat yapak nito sa kahoy na sahig, may naiiwang marka ng sunog. Lumapit ito kay Elia. Hinalikan siya sa noo. At bumulong, ikaw ang ulit ng kwento. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago si Elia. Hindi na siya umiiyak. Hindi na rin siya natatakot. Tinitigan niya ang kanyang ina isang umaga at mahinahong sinabi. Hindi na ako si Elia. Ako na ngayon si Ana. Ang kanyang mga mata, pula na. Mula sa labas ng bahay, nagsimulang magbitak ang lupa. May tunog ng paggapang mula sa ilalim. At mula sa lilim ng mga punong kahoy, bumalik ang buhayang may pulang mata. Ngayon, hindi na lang kwento ang alamat. Ito na ang kasalukuyan.
At ang paniningil. Ngayon pa lang nagsisimula. Sa paglabas ng araw, walang bumungad na liwanag sa loob ng bahay. Parang ayaw pumasok ng araw sa loob, natatakot, parang may alam. Tahimik si Elia, nakaupo sa hagdanan, tangan-tangan ang lumang panyo na may dugong tuyo. Nasa likod niya ang kanyang ina, nanginginig, hindi makalapit. Hindi na ito ang anak na kilala niya. Ang boses ni Elia, tuwing nagsasalita, ay may kaluskos ng maraming boses sa ilalim. Parang may mga multong bumubulong sa bawat salita. Tuwing gabi, bumabalik ang buhaya sa hukay sa likod ng bahay. Hindi ito umaatak. Tila nagbabantay lamang. Parang alam nitong may mas malaking nilalang sa loob ng bata, isang lumang kasalanan na muling isinilang. Isang gabi, nawala ang ama. Wala siyang iniwan na sapatos, gamit, o anumang palatandaan. Sa ilalim ng kanyang kama, may nakita lang silang ukit sa kahoy. Hindi lahat ng pag-alis ay pagtakas. Ang iba, pagbabayad. Mula noon, nagsimulang malanta ang mga puno sa paligid ng bahay. Ang mga ilog ay natuyot. Ang mga ibon ay tumigil sa paglipad malapit sa bubong nila. Sa buong baryo, hindi na pinupuntahan ang lugar. Isinumpa na raw ito. Ngunit si Elia o si Ana ay lumalabas pa rin tuwing umaga. Namimitas ng bulaklak. Ngumingiti sa mga bata. At kung minsan, nag-aalay ng mga isda sa gilid ng ilog kung saan palaging sumisilip ang pulang mata sa tubig. Walang makapagsabi kung ano ang plano niya. Pero ang mga ulap ay palaging mabigat tuwing siya'y naglalakad. At tuwing umuulan, may bata na nawawala. May matanda na biglang nababaliw. May mga bubong na bigla na lang nasusunog kahit walang apoy. Hanggang sa isang araw, nakita ng buong baryo ang isang mensahe sa simbahan. Isinulat sa pader gamit ang putik at dugo. Walang nakakalimot. Walang ligtas. Walang bago, lahat ay ulit. At mula sa loob ng simbahan, may maririnig na boses ng bata. Umaawit ng lumang lulabi. At sa huling nota, may kasunod na ungol. Malalim. Gutom. At matagal nang naghihintay. Kinabukasan, nagsimulang umalis ang mga tao sa baryo. Isa-isa, tahimik, walang paalam. Iniwan nila ang kanilang mga bahay, taniman at alaala. Pero ang mga bakas ng takot ay naiwan, mga upuang baligtad, bintanang bukas, mga krus na nakatalikod. Ang simbahan ay iniwan ding bukas. Wala nang misa. Wala nang dasal. Tanging ang awit ng bata ang naririnig tuwing dapit hapon. Si Elia o si Ana ay hindi umaalis. Lumaki siyang mag-isa, pero hindi kailanman nag-iisa. Sa bawat sulok ng bahay ay may mga aninong gumagalaw. Sa bawat salamin ay may mga matang sumisilip. At sa ilalim ng lupa, may mga boses na dumadami. Sinasabing ang lupa sa ilalim ng bahay ay naging imbakan ng mga alaala ng paghihiganti. Hindi na ito lupa ng buhay. Ito ay naging dambana ng mga nilimot, nyurakan at itinakwil. Dumaan ang mga taon, ngunit hindi tumanda si Elia. Nanatili siyang bata, tahimik, mapagmasid, at laging may hawak na panyo. May mga bagong dayo na dumating, nagtangkang ayusin ang bahay. Mga arkitekto, negosyante, at minsang mga mambabatas. Gusto nilang gawing museo ang bahay. Gusto nilang gawing negosyo ang alamat. Ngunit wala sa kanila ang umabot sa ikatlong gabi. Ang isa ay natagpo ang lumulutang sa ilog, may mga mata pero walang bibig. Ang isa ay nagsunog ng sarili sa gitna ng kalsada, paulit-ulit na sinisigaw ang salitang ipatawad. At ang huli ay nakita sa hukay ng buhaya, buhay pa, pero wala ng ulirat. Nakaawang ang bibig nito, paulit-ulit ang bulong. Totoo siya. Totoo ang kwento. At sa dulo ng baryo, sa lilim ng isang patay na balete, may batang babae na nakaupo. Nagpipinta ng mga larawan gamit ang putik at dugo. Mga mukha. Mga bahay. Mga buhaya. At sa gitna ng kanyang obra, isang simbahan na nilalamon ng apoy. Ngunit ang mata ng bata ay hindi takot. Hindi inosente. Ang mga mata niya ay alam ang lahat. At habang ang ulan ay muling bumubuhos, bumulong siya sa sarili. Panahon na para simulan muli. Sa bawat patak ng ulan, tila may bumabalik mula sa ilalim ng lupa. Ang lupa ay nanginginig, mababaw pero tuloy-tuloy. Parang may gumagapang.
parang may bumabangon. Sa baryong halos wala ng tao, may ilang hindi umalis, matatanda, masyadong mahina para lumikas. Alam nila ang kasaysayan. Alam nila ang dahilan. Ngunit pinili nilang manahimik. Isang gabi, habang nakaupo si Mang Lito sa kanyang duyan, may narinig siyang naglalakad sa likod ng kanyang bahay. Hindi ito yapak ng tao. Hindi rin ito paa ng hayop. Parang hinihila ang laman sa bawat hakbang. Nang tumingin siya, nakita niya ang bata, si Elia. May hawak siyang laruan, sira at puno ng putik. Gusto mo ba ng kwento? Tanong ni Elia, ngiting-ngiti. Hindi ko na kailangan, sagot ni Mang Lito, nanginginig. Alam ko na ang ending. Ngumiti si Elia, ngunit ang ngiting iyon ay malamig. Wala sa puso. Wala sa awa. Pag-alis niya, narinig ng matanda ang pag-iyak ng isang sanggol, kahit wala ng sanggol sa baryo. Kinabukasan, wala na si Mang Lito. Naiwan lang ang kanyang duyan, duguan, umiindayog na tila may nakaupo pa rin. Mula sa malayo, may isang matandang babae na nakamasid sa lahat. Babaeng dating albularyo, isa sa huling nakaligtas sa galit ng ina ni Ana. Lumapit siya sa dating bahay ng magkapatid, dala ang lumang aklat ng orasyon at abo ng dahon ng kasili. Tumayo siya sa harap ni Elia. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng buong lakas. Leah, hindi ikaw ito. Nilulunod ka niya. Labanan mo siya. Napatingin si Elia, hindi galit, kundi parang bata na nagising mula sa malalim na panaginip. Nanginginig ang kanyang labi. Hindi ko alam kung sino ako, bulong niya. Hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan kapag naririnig ko ang salitang patawad. Biglang lumiwanag ang paligid. Tumigil ang ulan. Tumahimik ang lupa. Ngunit bago pa makalapit ang albularyo, sumigaw si Leah sa sakit. Mula sa kanyang likuran, may lumabas na usok, maitim, mabigat, at may anyo ng isang babaeng duguan, walang mukha, nakasuot ng sinunog na saya. Ito ang ina. Ang diwang bumalot kay Leah. At sa isang iglap, tinangay siya ng anino pabalik sa loob ng bahay. Isinara ang mga pinto. Tumigil ang lahat. Tahimik. Hanggang sa mula sa bubong, may bumagsak. Isang panyo. Pulang-pula. May nakasulat na bagong mensahe. Kung hindi mo kayang aminin ang kasalanan, ililibing ka sa loob nito. Dumilim muli ang langit kahit tanghaling tapat. Ang mga ulap ay bumigat, halos dikit na sa mga bubong ng baryo. Sa bawat paghinga ng hangin, may kasamang bulong, hindi mula sa mga puno, kundi mula sa mga alaala ng mga pinatay, ng mga sinaktan, at ng mga hindi pinakinggan. Ang bahay ay nanatiling nakatayo, ngunit para na itong nabubuhay. Ang mga dingding nito ay tila humihinga. Ang mga bintana ay nakatitig sa mga daraan. At sa bawat taong lumalapit, may pakiramdam ng pagkalunod, kahit wala namang tubig. Sa buong paligid, wala ng katahimikan. Tila ang mismong lupa ay umaangal. At sa gitna ng bahay, si Elia ay nakaupo sa sirangsilya. Ang kanyang katawan ay unti-unting nababalutan ng itim na ugat, parang pinupuno ng galit ang kanyang laman. Minsan ay umiiyak siya, parang nagmamakaawa. Minsan ay tumatawa, parang may kausap na hindi nakikita. Ang kanyang mga mata, minsan ay kay Elia, minsan ay kay Ana, minsan ay hindi na alam kung kanino. Sa ilalim ng sahig, nagsimulang bumuka ang lupa. Mailiwanag na pula, tila apoy ngunit malamig sa balat. At mula roon, umahon ang mga aninong walang mukha. Ang mga dating nawawala. Ang mga dating pinatay. Ang mga dating nagkasala. Hindi na nila hinahanap ang hustisya. Dahil sila na ngayon ang batas. Si Elia ay tumayo. Ang kanyang tinig ay hindi na kanya. Ang kasalanan ay hindi namamatay, ipinapasa lang sa susunod. Sa kanyang likod, muling lumitaw ang buwaya, mas malaki, mas mabalat, at mailimang mata na lahat ay pula. Ang mga mata nito ay tila naglalaman ng libo-libong bangkay. Ang katawan nito ay puno ng marka, bawat isa ay pangalan ng mga nagtangkang takasan ang katotohanan. At sa huling oras ng araw, bago tuluyang lamunin ng dilim ang langit. Mula sa itaas ng bahay may boses ng bata. Kung ayaw ninyo kaming pakinggan, maririnig ninyo kami habang buhay. At sabay sa salitang iyon, sumabog ang ilaw sa buong paligid. Nagliyab ang simbahan. Nabiyak ang balete. At sa bawat sulok ng lupa, may umuusbong na bagong anino.
Ang mga anino ay gumagapang, dahan-dahan pero tiyak. Hindi sila tumatakbo. Hindi sila nagmamadali. Dahil alam nilang wala kang matatakbuhan. Ang bawat isa sa kanila ay may dala, piraso ng kasalanan, alaala ng pagtataksil, at mga pangalan na dati bumulong ng wala akong alam. Sa bawat hakbang nila, lumalambot ang lupa. Parang inaanyayahan ng kalikasan ang pagbabalik nila. At sa gitna ng lahat ng ito, si Elia ay unti-unting bumabalik sa kanyang ulira. Tumitibok pa rin ang puso niya, ngunit hindi na sa paraang normal. Parang may dalawang pintig, isa sa kanya, isa sa kung anong laman na angkin sa kanya. Umiyak siya, tunay na iyak habang hawak ang lumang panyo. Hindi ko po ito ginusto, bulong niya. Gusto ko lang pong makalimot. Ngunit sumagot ang hangin. Hindi sa salita, kundi sa bigat. Sa lamig. Sa mga aninong dumudungaw sa kanya mula sa kisame, sahig at dingding. Isang tinig mula sa anino ang bumulong. Ang paglimot ay pribilehiyo ng mga inosente. At ikaw ay anak ng alaala. Muling nagsara ang mga pinto. Muling sumigaw ang lupa. Muling gumapang ang buwaya palibot sa bahay. Ang mga kaluluwa ng nakaraan ay nagsimulang lumibot sa baryo. Pumapasok sila sa mga lumang bahay. Tinititigan ang mga larawan sa dingding. Tumatayo sa likod ng mga salamin. At sa bawat lugar na dati ay may katahimikan, ngayon ay may mga boses na paulit-ulit lang sinasabi. Hindi kami makatulog. Hindi kami makalabas. Hindi kami pinakinggan. Hanggang sa isang araw. Wala nang naiwan sa baryo. Walang tao. Walang hayop. Walang ingay, kundi ang pag-iyak ng isang batang babae sa gitna ng lumang bahay. Umiiyak si Elia. Dumugo ang kanyang mga palad habang pinipilit tanggalin ang itim na ugat na bumabalot sa kanyang braso. Pero habang pinupunit niya ito, may naririnig siyang tawa, tawa ng babae, tawa ng buwaya, tawa ng nakaraan. Hindi niya alam kung sino pa siya. Hindi niya alam kung totoo pa ang pangalan niya. Pero alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Dahil habang may ibang hindi pa nananagot. Habang may mga kasalanang nakatago sa tahimik na mga tahanan. Ang kwento ni Ana, ni Elia, ng buwaya, ng dugo, ng sumpa ay babalik. Ulit. At ulit. At ulit. Sa ilalim ng huling araw na tumama sa baryong iyon, nagsimulang mabulok ang mga bagay na hindi dapat nabubulok. Mga bato na nadudurog kapag hinawakan. Mga kahoy na umiiyak tuwing hinahaplos. Mga bubong na tila humihinga, parang may nilalang sa ilalim, naghihintay lang ng senyas para muling gumapang. Si Elia, o kung sino naman siya ngayon, ay halos hindi na kumikibo. Nakaupo siya sa gitna ng bahay, sa paligid niya ay mga laruan na gumagalaw kahit walang hangin. May isa roon na laging tumitingin sa kanya, isang manikang may ngiti, ngunit ang mata ay basag at pula. Pagod na ako, bulong ni Elia. Pero sa pagbulong niya, gumalaw ang mga pader ng bahay. Parang hindi siya pinapayagang huminto. Parang bawat salitang sinabi niya ay sinasaktan ang mismong kaluluwang bumalot sa kanya. Sa kanyang likod, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang babae, katawan ng abo, buhok na mahaba at madikit sa katawan, at mga mata na puro dilim. Walang puti. Walang damdamin. Hindi ikaw ang pagod, wika ng nilalang. Pagod ang lupa sa katahimikan. Muling nabuksan ang sahig. At sa ilalim nito may mga kamay na umabot pataas. Mga kamay ng bata. Matanda. Babae. Lalaki. Iisang galaw. Iisang layunin. Hinila nila si Elia pababa, hindi para saktan, kundi para ipakita. Ang ilalim ng bahay ay hindi simpleng hukay. Ito ay altar. Isang dambana na itinayo sa bawat kasalanang ipinasa mula sa henerasyon papunta sa susunod. Doon, sa gitna ng kadiliman, nakita ni Elia ang kanyang sarili, isang batang babae, takot, nanginginig at walang muwang. At sa harap niya ang mukha ng ina. Hindi ang aswang. Hindi ang nilalang. Kundi ang tunay na mukha, pagod, puno ng luha at humihingi ng tawad. Hindi ko ito pinili, sabi ng ina. Pero pinili nilang tumawa habang sinusunog ako. Pinili nilang manahimik habang kinakaladkad ako. Pinili nilang maniwala na ang hustisya ay para lang sa malakas. Lumuha si Elia.
Ngunit sa bawat patak ng luha niya, may isang bahay sa itaas na biglang natutupok. Isang kwento na nabubura. Isang kasalanang lumulutang. At sa gitna ng lahat ng ito, narinig muli ang lumang lulabi. Ngunit ngayon, hindi na ito boses ng galit. Ito ay awit ng alaala. Awit ng paglimot. Awit ng mga batang hindi na lumaki. At habang bumabalik si Elia sa ibabaw ng lupa, hawak ang piraso ng panyo. Tumitig siya sa silangan, sa bagong lupain, sa mga bagong taong darating. At mahina niyang sinabi, ang kwento ay hindi dito nagtatapos, dito lang ito palaging nagsisimula. Sa pag-ahon ni Elia mula sa hukay, tahimik ang buong paligid. Wala nang ulan, pero basang-basa pa rin ang lupa. Wala nang sigaw, pero ang hangin ay may dalang pighati. Sa bawat hakbang niya, tila sumusunod ang lupa, hindi upang lunurin siya, kundi upang gabayan. Ang bahay ay hindi na parang bahay. Ito na ay naging baluti ng kwento, tagapangalaga ng mga lihim. Tumayo siya sa harap ng nasunog na altar ng simbahan. Wala ng krus. Wala ng imahen. Wala ng katahimikan. Sa halip, naroon ang abo ng mga pangakong binale. Naroon ang alikabok ng mga salitang hindi kailanman sinabi. At sa gitna ng mga abo, may apoy na hindi nagliliyab. Isang pulang liwanag na nabubuhay sa loob ng mga mata ni Elia. Hindi na siya umiyak. Hindi na siya nagtanong. Tinitigan lang niya ang kalangitan at marahang umusal. Sa bawat salinlahi may kwentong gustong limutin. Pero ang kwento naming hindi pa hihintulutang mabaon sa lupa. Mula sa likod niya, bumangon ang mga aninong tahimik na naglakad palayo. Hindi para umatake. Hindi para manakot. Kundi upang bantayan ang mundo. Bawat bayan na may kasaysayang sinadyang itago. Bawat pamilya na mailihim na ginawang alamat. Bawat bata na pinatahimik bago pa makapagsalita. At habang unti-unting nilalamon ng dilim ang araw, isa lamang ang malinaw na naiwan. Ang pangalan ni Ana. Ang kwento ni Elia. Ang alaga nilang buwaya. At ang sumpang hindi natatapos. Kundi palaging naghahanap ng panibagong bibigkas sa kanya. At kung sakaling marinig mo ang awit na iyon, yung lumang lulabi na walang nagturo sa'yo pero kabisado mo. Huwag kang umawit pabalik. Dahil sa oras na sumagot ka, isa ka na rin sa amin. Pagtatapos, lumipas ang panahon. Ang baryong minsang tinabunan ng takot, unti-unting nilamon ng kagubatan. Wala nang bumalik. Wala nang nagtanong. Sa mga bagong mapa, hindi na ito kasamang binabanggit. Parang hindi na ito kailanman umiral. Pero sa gabi, lalo na sa gabi ng bagyo, may mga kwentong bumabalik. Mga driver na nagsasabing may batang tumatawid sa kalsadang walang daan. Mga nagkakamping na nakakarinig ng awit mula sa ilalim ng lupa. Mga bata na gumigising na may pangalan na hindi nila kilala sa ilalim ng kanilang mga kama. Nakasulat sa putik o dugo. At sa iilang nakakalimot, minsan ay may pulang panyo na lilitaw sa loob ng drawer. Kahit hindi mo naman ito pag-aari. Hindi ito pananakot. Hindi rin ito paghihiganti. Ito ay paalala na may mga kwentong hindi nilikha para aliwin kundi para itama. Na may mga kwentong hindi na kailangang paniwalaan kundi pakinggan. At kung sakaling maramdaman mong may bumubulong sa dilim. Kung sakaling may matang pulang nakatitig mula sa sulok ng salamin. Alalahanin mo lang ito. Ang mga kaluluwang hindi pinakinggan. Hindi kailanman natutulog. At ang kwento ng magkapatid na may alagang buwaya ay hindi kwentong tapos na. Ito ay kwentong naghihintay. Sa susunod na makikinig. Sa susunod na makakalimot. At sa susunod na magtatangka muling magtago ng kasalanan.